In this video, pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit nga ba nagpe-perform ng mas maganda sa bull market ang mga bagong coin or token kumpara sa mga luma. Ipaliwanag natin yung mga rason na malamang karamihan sa inyo hindi ito alam, especially yung mga bago lang dito sa crypto. Makakapulot kayo dito ng idea kung bakit mas maganda ang performance ni Pepe at Bonk kumpara kay SHIB, Bitens or tawag kay AXS. Bakit mo ikinumpara magkaiba sila ng niche? Well, ipapaliwanag natin mamaya kung bakit. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin ang motivated team. Sa mga bagong project, dahil nagsisimula pa lang ito, founders and teams are motivated. Gusto nila ipakita sa mga tao yung binild nila na crypto project. They also want to build a community. At ginagawa nila ito to make money at kapalit nun, they need to solve a problem in the crypto space. However, dito sa crypto, mabilis ang galaw para tayong nasa warp zone. At kapag tumaas ang valuation ng project, yayaman sila agad. Kaya nga sila naglabas ng crypto project because they want to make money. At kapag yumaman ang founders and team, tatama din na yan. Hindi naman sa lahat, meron talagang mga founders na masisipag at ginagawa ang lahat para sa project and for the community, kaya nagpe-perform pa din ang kanilang crypto project continuously. However, maraming mga project na kapag yumaman na ang mga founders, nagiging unmotivated na. So tendency, kung yung motivation nila hindi na katulad ng dati, then babagal yung progress ng project. Dahilan para hindi ito mag-perform at maging stagnant na lang yung price. At ibang-iba yan sa mga bagong project na ang teams ay motivated pa kasi they don't make a lot of money yet. That's the reality. Kung ikaw ba nagtatrabaho ka sa factory, bigla kang yumaman sa bull market kasi nakabili ka ng meme coin at naging millionaire overnight. Papasok ka pa ba sa trabaho mo? Syempre, you will be unmotivated if you already made a lot of money. Kalokohan yung mahal ko ang trabaho ko. Para ito sa community, gagawin ko ito for free. Gusto ko pa rin maging traffic enforcer at magbilad sa initan kasi gusto kong tumulong sa mga motorista kahit ako ay isang milyonaryo na. Unrealistic. So same with teams and founders. Kung yumaman na sila, they will be unmotivated and it could affect the performance of the project. Again, hindi lahat, but most of them. Number 2, no bag holders. Ito yung isa pa sa rason kung bakit mas nagpe-perform at mas nagrarally ang mga bagong token kumpara sa mga counterpart nito. Wala pa itong mga bag holders from the previous cycle. Yung mga bumili sa top ng market or yung mga naniniwala na pang long term yung token nila, they are the bag holders. Sila yung mga underwater during the bear market at nag-aantay na maibenta ang kanilang mga holdings sa susunod na bull market. Ibig sabihin kapag bago ang project, less selling pressure, wala yung mga naipit at sising-sise na nag-invest sila sa walang kabuhay-buhay na token. Kaya naman sa mga bagong project, mga fresh investors lang ang mga nandito and more buyers than sellers. Tendency, the project will perform better. Marami tayong mga kakilala na nasa ganong sitwasyon. More than 5 years nang hold yung token, hanggang ngayon hindi pa din nila maibenta. Number 3, low entry point. Sa mga bagong project na nagsisimula pa lang, mostly dyan, mag-uumpisa sa mababang market cap. Ito yung definition ko ng low entry point, not the price. Kasi kahit $50 isang token, kung mababa ang market cap, with high fundamental, it's a steal. Kasi karamihan naman ng project nagsisimula yan sa pagiging low cap hanggang ma-achieve nila yung high market cap valuation. At alam yan ng mga crypto investor, maliban sa mga newbie. Kaya yung matatagal na dito, mas preferred nila yung mga bagong coin. Kasi yung profitability talaga ay mas malaki ng di hamak kumpara sa mga altcoin na nasa market na since 2017. Yung mga newbie kasi na pumapasok sa crypto, hindi nila naiintindihan pa kung ano yung market cap. Although nasa internet naman ang explanation nun. Basta makita nila na mura kahit mataas ang market cap or old coin from 2017, bibilihin nila yon. As long as marami silang mabibili, unit bias, hindi natin maaalis sa mga newbie yon. There is always a newbie in the market at nasa kanila na yon kung gusto nila mag-level up. Kasi ganun din naman tayo dati, pinagdaanan din natin ang pagiging newbie at marami tayong pagkakamali na nagawa
pero sa mga pagkakamali na ito natuto tayo. Number 4, isunod natin yung new narrative. Every crypto market cycle, merong narrative na pinagkakaguluhan ang mga investor. Noong 2017 Bitcoin bull market, ICO mania. Ang narrative noon ay mga bagong crypto project, a better version of Bitcoin, mga Ethereum killer at kung ano-ano pang nagsisilabasan na nag-o-offer ng iba't ibang blockchain project at karamihan sa mga ito ay hindi na nakabangon pa sa kailaliman ng lupa. Most of them are gone. Iilan na lang ang mga natira. Although yung mga natira na yon may mga solid na use case, pero noong dumating ang 2021 bull market, hindi na nila naulit ang kanilang impressive performance noong 2017. Katulad ni XRP, ang previous all-time high nito ay 6 years ago pa noong umabot ito ng $3 noong 2018. Pero hindi niya na ito naulit or nalagpasan pa kahit nag-perform din naman ito noong 2021 bull market. How about NEO? Ito yung itinuturing na Chinese Ethereum noong 2017. Same with XRP, hindi na nito naabot ang kanyang previous all-time high na nangyari noong 2018 alt season. At yung ibang mga kasabayan nito like Dentacoin, last massive rally nito is yung altcoin season din noong 2018 at noong 2021 bull market wala na. So ibig sabihin lang nito, yung mga old token nyo from 2017 or 2021, posibleng hindi na nila maulit ang kanilang impressive performance ngayong 2024. Kasi merong ibang narrative na umiiral ngayon at na-discuss ko na din yan dito sa channel. Kaya din ikinumpara ko si Tao kanina kay AXS because I am referring with the narrative. AI narrative is one of the hottest narrative in crypto ngayong bull market. Although may narrative sa GameFi, pero ang narrative kay AXS ay nakatali sa play to earn. Kung ikukumpara natin yung 1-year performance ng dalawang token, malayo. We are already in the middle of a bull market at ito lang yung performance na makikita natin kay AXS. Imagine, you invest in AXS 1 year ago, 2023, ito lang yung percentage gain mo. Kung ikukumpara natin kay Tau, see the difference. Or any other AI token, i-check natin si Render, still good return kahit nag-dump na yan. Kaya we have to pay attention with the current narrative. Number 5, unprofitable VC. Hindi lahat ng mga crypto project ay pare-parehas ng paraan ng pagla-launch ng token. Merong fair launch na walang allocation ng mga teams, hindi nag-raise ng funds. Ang mga kilalang nagdaan sa fair launch, syempre si Bitcoin, YFI, Bitensor Tau at marami pang iba. At karamihan ng mga project ngayon ay dumadaan sa pre-sale, mga private sale na meron silang nilalapitan na mga venture firm para pondohan ng kanilang project. Kung nagustuhan ito ng mga venture firm like A16Z, Pantera Capital, Coinbase Ventures, etc., mag-i-invest sila sa project. Now kapag nag-invest ang mga investor na ito sa project, magkakaroon sila ng allocation token. Pero hindi nila ito makukuha agad-agad lahat ng tokens. Meron ditong tinatawag na vesting period kung saan paunti-unti lang makukuha ng mga investor ang kanilang token. It could take years, most of the time. Ginagawa ito para hindi i-dump yung mga token at bumagsak agad ang price. So kung gustong ma-maximize ng mga venture firm ang kanilang investment, they will build hype and marketing about the project para tumaas yung valuation nito. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga bagong project na binaback upan ng mga bigating investor ay laging listed agad sa mga big exchange. So it take years kung maganda ang pagkakalatag ng tokenomics ng isang project para makuha ng mga venture firm ang kanilang allocation. Kaya isa din ito sa rason kung bakit ang bagong project ay nagpe-perform ng maganda. However, hindi ibig sabihin babagsak na yung price kapag kumita na ang mga venture capitalists. It's case-to-case basis. It always depends on the project. Number 6, ito na yung huli, innovation. In any business, especially in the tech sector, para magtagal ang isang business, kailangan ito mag-innovate. At dito sa crypto, mapapansin naman natin ang mga project na nag-i-innovate. They have something to offer na kayang baguhin ang dynamics ng industriya. Good example is si Ethereum. One of the innovative projects sa mundo ng crypto, kung dati ang gamit lang ng blockchain ay specifically for payment system lang, ngayon hindi na. Dahil sa paglabas ng smart contract, EVM, etc. Nagkaroon ng maraming gamit ang blockchain dahilan para magkaroon ng mga decentralized application, stablecoin, NFT at marami pang iba. So ang mga bagong project na lumalabas, they are claiming na they have something innovative to offer kung ikukumpara sa mga naunang project. They are the upgrade
upgraded version. Kaya maraming mga Ethereum killer na lumabas, mga nag-o-offer ng sariling smart contract katulad ni Ethereum, and they are claiming they are the better version. They are more scalable, mas interoperable. Sinasabi nila na sila ang solusyon sa mga problema ng mga naunang crypto project. However, hindi lahat ng mga bagong project na nag-o-offer ng bagong innovative idea ay meron talaga. Madalas, gimmick lang yung iba. Pero kahit ganun, sapat na yon para lumipad yung price ng token. Kaya crucial para sa atin na ma-identify kung ang isang project ay pang long term ba talaga, yung continuous na nag-i-innovate, laging may bagong ino-offer at patuloy na nag-i-improve. Katulad nga ni Ethereum, Polkadot, Cosmos, Avalanche, mostly yung mga high market cap coin na. Lahat naman niya nagdaan sa pagiging bago, and early buyers of this token are highly rewarded. Kaya yung mga bagong coins always outperform the old one dito sa crypto space. Although in a bull market, old crypto tokens are still performing because they are innovating, pero yung mga bagong coin na innovative, yung growth potential nila ay mas malaki. Okay? So I hope may napulot na naman kayong bagong kaalaman sa video natin. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.